kapangyarihan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi lumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Hesus, ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-4 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang ngayon, 25 ng Abril, ay atin ding ginagawa ang pagdiriwang sa kapistahan ni San Marcos, isang manunulat ng Ebanghelyo o mabuting balita. Ang paksa po sa ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpapahayag o dili kaya ang pagtuturo sa Ebanghelyo. Sa salitang Hebreo, ang pagpapahayag ay matef. At ano yung ipinapahayag nila? Ay Dabar Adonai. Hindi po kasi binibigkas nila ang salitang Yahweh sapagkat napakabanal po. Kaya ang Yahweh sinasabi ng Adonai. Kaya matef, Dabar Adonai. Pero ang ating mga pagbasa ngayon ay nasa Koine na Griego na original na pagkasulat. So, original na pagkasulat ay ang pagpapahayag ay kereso. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, verso 5 hanggang 14, ginagawa ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng dako. At lahat ng mga nakarinig nito ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. At kasama na roon ang mga pagpapahayag ng mabuting balita si Marcos na tinuturing ni San Pedro na kanyang minamahal na anak. Siya yung, ayon pa sa tradisyon, siya yung sumusulat
sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Marcos. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, sinasabi po ng ating Panginoon, noong nagpakita siya, ibig sabihin, ito yung pagkatapos nung siya ay nabuhay muli, nagpakita siya sa 11. Bakit po 11? Wala na po si Judas. At sinabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ng mabuting balita. Pero ang original na salita dito ay ang kerisate na mula sa keriso. Hindi sana ipangaral, kasi pag ipangaral, ito ay tungkol sa pag-aaral. Pero ang salitang ginagamit dito ay ang keriso, pagpapahayag. So, dito po, humayo kayo at ipahayag sa lahat ng nilalang ang mabuting balita o evangelion, mabuting balita. Itong mabuting balita ay una sa lahat ang ating pagpapahayag na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin na atin po napakinggan sa ating Salmo 88. Ito po ang pagpapahayag na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo nilikha na kanyang kawangis at larawan, ngunit tayo ay pumili pa rin, nagpasya pa rin ang unang mga tao sa kasalanan. Kaya nangako ang Diyos na iligtas ang lahat at ang kaligtasan ito ay kanyang pinapahayag sa pamamagitan ng mga propita. Kaya mga propita, sila'y nagtuturo ng Dabar Adonai. Ano po yung Dabar Adonai? Dabar, salita. Salita ng Panginoong Diyos. At itong salita ng Panginoong Diyos ay ang mga salita na nagtuturo sa lahat ng tao na ginagabayan mga propita na sila'y babalik sa Diyos upang mamuhay sa matuwid. Ngunit karamihan sa mga propita ay pinahirapan o pinapatay. Kaya hindi rin nagkaroon ng mabuting resulta ang lahat ng ginagawa ng mga propita na sinusugo ng Panginoong Diyos. At dumating ang ating Panginoong Hesus na siya yung binigkas na salita. At itong binigkas na salita ay nagkatawang tao upang siya na ang magpahayag sa Ebanghelyo o mabuting balita. Kaya sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, sinasabi na magkaroon ng Kiriksatito Evangelion. Sinasabi ng ating Panginoon na ipahayag ang kanyang mabuting balita na maganda naman, pagtingnan po natin sa Latin, Predicati Evangelium. Lahat po tayo ay sinusugo ng ating Panginoon na ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, ipahayag ang kaligtasan na hindi po madali sapagkat binayaran ng buhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo ay makabalik sa Diyos. Kailangan po upang tayo ay magkaroon ng pagpapahayag ng kanyang Ebanghelyo, ang una pong gawin natin, makinig. At ano po ang ating pakinggan? Makinig tayo sa kalaliman o sa kaibuturan ng ating sarili o puso. Ang turo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos nagbigay po sa atin ng konsyensya. Ang konsyensya natin na basta't ito'y puro at dalisay dahil lagi tayong naugnay sa Panginoon, yun po ang magtuturo ano ang tama. At kung ano ang tama, yun ay sinusulat din ng mga banal na tao gaya ng mga propita at iba pang mga banal at mga martir. At itong mga mensahe ng Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin ay binuo upang maging matuwid ang lahat at maisa sa tinatawag nating mabuting balita na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay tinuturuan ito, kaya ang kailangan natin makinig. Pangalawa, pagkatapos na mapakinggan ang salita ng Diyos, kailangan
nating namnamin. Namnamin o tinatawag na atin pong isaloob upang tumitimo tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Upang lalo pa nating malalaman ano ang tunay na mensahe sa Ebanghelyo o sa mabuting balita ng Panginoon. Kapag nalalaman na po natin ang esensya o ang tunay na buod o ang tunay na mensahe ng ating Panginoong Hesus, atin pong baguhin ang ating sarili ayon sa kalooban ng Diyos. At kung nagkaroon na tayo ng pagbabago o pagbalik loob sa Panginoon, atin po itong ipahayag. Dito po natin ang salitang matef o keriso o predikari o preach o pagpapahayag na dapat natin gawin sapagkat iyon ang magpapalalim din sa ating pananalig sa Diyos. Upang maging maayos pa ang ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, magkaroon tayo ng panampalatayang marubdob na kung saan atin pong tinatanggap ang Panginoon na siya yung laging gumagabay. At tayo ay magkaroon ng kabukasan sa ating puso't isipan upang hayaan natin ang Espiritu Santo o ang diwa ng Diyos nang siyang gumagabay sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating itinuturo, sa lahat ng ating gawin. Kapag tinuturo na, ang ating pinapahayag ay tinatawag na kerigma. Kerigma, ito yung dinadala natin na mensahe ng ating Panginoon sa ating kapwa upang ang ating kapwa-tao ay makakilala ng Diyos. At kapag nakilala na nila ang Diyos, sila po ay pupunta na sa Diyos, magmahal at maglingkod sa Kanya. Ang atin pong tunay na misyon ay tayo ay magpahayag ng Ebanghelyo sa iba't ibang paraan. Hindi lang po sa salita, dapat sa buhay natin, dapat sa ating mga gawa. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ito ay magpahayag pa ng pinaka-epektibo at pinakamalakas na pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. At ano po ang pinakalaman sa Ebanghelyo? Ang pinakalaman ay iniibig tayo ng Diyos. Kaya dapat lang ibigin natin ang Diyos higit sa lahat. At ating mahalin ang ating kapwa-tao ng pagmamahal ng ating sarili sa paggawa ng mabuti, pagkaroon ng mabuting ugali, pagkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maghahari ang katarungan at ang kapayapaan, upang ang Diyos ay maging sentro at saysay o kabuluhan ng buhay. Hanapin natin ngayon ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga paraan na kaya natin. Kayong mga magulang, ipahayag ninyo ang mensahe ni Kristo sa inyong mga anak. Hindi lang sa mga salita, bagko sa gawaing mabuti, paging uliran at responsable na mga magulang. Kayo na mga guro, ituturo sa inyong mga estudyante ang mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaliwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon at pagsabuhay mismo sa buhay ninyo. At kayong, kung anuman ang inyong mga katayuan sa buhay, manggagawa man, magsasaka, opisyal sa isang grupo, nagtrabaho sa kung anong opisina, o anumang negosyo ang inahawakan o ginagawa, ipahayag na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa ganitong paraan, ang Ebanghelyo ng Panginoon, hindi lang na isabuhay natin, na ituro natin, at na ipahayag sa ating kapwa-tao. Amen? Purihin natin ang Diyos.